asawa namin iniwan kami. So yung 500 pesos na kinikita mo sa yung pabalay na tinatawag sa isang linggo, yun lang pinapagkasya mo. Pagkakasyahin ko, bago Bigas. sa kapanggastos. Buti po nakakapagdala po ako ng bigas sa inyo. Kaya laki pasasalamat nga po yun. Malaking tulong na rin, ano. Hmm. Paano nyo po binabudget yung 500? Ang ginagawa ko na lang, 20 na lang ibibigay ko sa kanila. Opo. Maghapon na nila yung 10 sa umaga, 10 10 sa sa hapon. Opo. Tapos, magugulay-gulay na lang ako. Yan, sino po mga kabayan, padala po tayo yung bigas po dito kila Laika. Yan. Isa po sa tinutulungan din po dito sa Luzon. Yan, si bodyguard. Oh. Hello po, kamusta kayo? O diyan na bodyguard, diyan na. Oh. Kamusta kayo dito? Okay. Bakit hindi okay? Lahat na lang pagpunta ko dito sa aking mga tinulungan ay hindi okay. Talaga okay, Kuya Sir Arthur. Gawa ng asawa namin iniwan kami. Pero nandun lang sila kay Ma'am Boy, kay Tatay Boy. Iniwan kayo ng asawa mo? Kailan lang? Pangalawang araw na ngayon. Bakit? Nung dahilan? Bakit Gawa lang ng yung pinggan, saka yung kutsara. Iba po may patay dyan, yung mga spirit. Tapos yung nangyari, itong mga batang ito, doon kumakain sa may lamesa. Opo. Kasi masarap nga kumain kasi marami din kumakain. Tapos maya ang problema, hindi na naibabalik dito yung gamit namin. Opo. Yun ang kinagalit niya, pinggan at kutsara. Yun ang lang kinagalit. Yun lang. Dahil sa pinggan at kutsara. Tapos itong dalawa na to, napagbintangan at pinapalayas. Yung dalawang anak mo. Pinapalayas nila. Tapos, ang babaw ng dahilan doon, pinggan at kutsara lang ay lalayasan kayo. Pinalayas to. Sabi, Opo. lumayas na pumunta doon sa atin niya doon sa may Bicol. Tapos pinagpili ako. Kung sino daw pipiliin ko sa mga ito, sabi niya sa akin, ano pipiliin mo? Ako o yung mga anak mo? Siya, Opo. pipinili ko yung mga anak ko. Opo. Sabi ko, siya, yung mga anak ko. Yung mga anak ko, karugtong ng buhay ko yan eh. Opo. Sa akin ang gali ako, naghirap dyan. Opo. Tapos lumayas na siya. Tapos umayos na. Pero ako hindi ko naman po yung hinihintay. Pero baka naman babalik sa'yo. Baka Hindi, kasi lang. po sabi ni nung isang niya kasama, si Opo. Roland, nando daw kala Tatay Bel, kinausap nila. Ang sabi nga daw, hindi na nga raw siya babalik, uwi na daw siya ng Bacolod. Bacolod. Mag-ipon lang daw siya ng pamasahe. Taga Bacolod, Negros na Ilonggo din. Ano siya, yung Bisaya. yung asawa ng kapatid niya. Pero Saan po ba sila sa Bacolod? Parting Ilonggo talaga? Kasi may part po kasi sa Ilonggo Negros. po yan, mga Negros. Kasi may part kasi sa Negros na Bisaya ang salita. Pero dito banda sa kabila ay mga Ilonggo talaga. Oh. So siya ay Ilonggo. Hindi, yung asawa ng kapatid niya. Siya ay Antique. Ay Bisaya siya. Taga Antique. Ang uwian niya lang din yung kapatid niya. Baka naman po ay nagpapakalma lang. Baka babalik din naman sa iyo. Sabi ko nga po, kahit din na lang sana siya bumalik. Dahil kapag po siya nandito, Opo. masyado po ako namumroblema. Dahil lumalaki po ang gastos namin. Dahil Opo. utang niya, hindi naman din ako nakakahawak din ng pera niya. Sa akin, okay lang po yun. Opo. Basta ang gawin niya na lang, yung mga lahat po dito na obligasyon sa bahay, bilhin niya, pambaon ng mga bata, ganyan, pag-aaral. Sa akin, walang problema yun eh. Kaya yung nangyayari, ginagastos niya lang kung saan-saan. Saan po? Sino po ba ang ito anak niya po to lahat? Ito anak niya po to sa Ito, anak ko to sa una. sa una. Ito yung dalawa sa kanya. Sa kanya na. Ito si Sunny Boy Jr. to. Oo. Yan ang gusto maging sundalo. Yan. Paano po yan? Nag-aaral yung mga anak niyo. Nagagapak naman din ako kay Boss Adem. Pero sabi ko kay Boss, kung ano po yung utang dito iniwan ni Sunny Boy, yun po hindi ko kayang bayaran. Opo. Kasi ang kinikita ko sapat lang sa amin. Dahil binibigyan ako ng bali na 500, pinagkakasya ko na lang. Sa loob ng isang linggo. So yung 500 pesos na kinikita mo sa yung pabalay na tinatawag sa isang linggo, yun lang pinapagkasya mo. Pagkakasyahin ko, bago Bigas. sa kapanggastos. Buti po nakakapagdala po ako ng bigas sa inyo. Kaya laki pasasalamat nga po yun. Malaking tulong na rin, ano.
Paano niyo po binabudget yung 500? Ang ginagawa ko na lang, 20 na lang ibibigay ko sa kanila. Opo. Maghapon na nila yung 10 sa umaga, 10 10 sa sa hapon. Opo. Tapos, magugulay-gulay na lang ako. Ang pagkain nila ay gulay na lang. Ulam. Ano po ba sila? Nagbabaon? Hindi na, nag-umuwi sa Umuwi po. tanghali. Ay, may lapit naman din po ang school dito. Kaya ito, nagmo-module. Medyo. Paano mahirap mag-aral Kaya na sa- gutom? Tunay. Opo. Hindi makapag-focus sa pag-aaral, pag gutom, pag walang laman ng Kaya tiyan. sabi ko nga sa kanila, ngayon wala na kayong ama, ay wala na tayong inaasahan dito. Opo. Tutulungan niya na lang ako sa gawaing bahay. Kahit gawaing bahay na lang, anak. Sabi ko ang ganun. Kasi si mama nalatang gagawa, katawan ko 2. Ginanon ko siya. Yung pagbalik ko dito, puro problema ang ating salubong Yung isa, yung asawa pala niya yung pinagtataga, si nanay. Eh, sige, part talaga ng buhay yan na magka problema. Hindi naman, wala naman tao na hindi nagkakaproblema. Pag ang isang tao ay wala ng problema, ay kinukuha na ng Panginoon Diyos yun. Pinapasaya ko lang po. Kayo, namayat niya si Laika, Laika, Mika. Mika. Ikaw ba'y nagkasakit, Mika? Nagda-diet lang. Nagpayat siya. Diet siya. Ha? Nagkipi siya eh. Pero bagay naman sa'yo. Pagbalik laki-laki mo nung ako Ha? Anong ginawa mo? Nakapusan na rin po sa pagkain. Ha? Kinukulang na din po kasi kami. Hindi mo nakakain ng sapat. Ilang lang po yung bigas po na binibigay ko sa inyo? Nung nandito yung asawa ko yan, Ano po? hindi na po yan inaabot ng 2 linggo. Hindi naabot isang linggo. Asan linggo? Isang linggo. Gan lang. Tapos, dinaabot na. Dapat po yan 2 linggo. Opo. Ay ngayon, malalaman kasi wala na po yung asawa ko dito. Titingnan namin kung hanggang saan Hanggang naabot saan? yung Para alam ko rin kung bigas na. kailan ako magdadala. Ma-estimate ko po na kung hanggang kailan ba naubos yung bigas. Para kahit papano, siyempre yung mga anak niyo po ay nag-aaral. Yun nga, mahirap pumasok sa school pag gutom. Pagutom. Hindi nakapag-isip, nandun ka nakatingin ka doon sa mga teacher, nakikinig ka, pero Kusa na din nila yun. na Pumapasok na walang baon. Sabi ko, nung nandito yung asawa ko, sabi ko Opo. okay lang yan anak kasi kaya kayo nawawalan ng baon dahil pag may pera ang papa nyo kung saan niya dinadala. Sabi ko ang ganun. Tapos, so yung asawa mo, kahit nandito yung asawa mo, hindi ka binibigyan ng pera? hindi, wala naman din. Sa kanya lang po yung pera niya. Kaya nga rin po ako nagtatrabaho dahil para hindi rin maging pabigat ang dalawa. Pero yung kinikita ko, Pero naman po, binibigyan naman po kayo ng, for example, pag naubos yung bigas nyo, binibigyan naman po kayo ng pambiling bigas. ay hindi rin na. Hindi rin. Wala na eh. Paano yun? Ano nang ginagawa dito sa bahay? Wala na din. Uutang na lang. Mangungutang na lang. Hindi, ibig ko pong sabihin, siyempre, padre de pamilya po siya. Ano lang po ang nagiging part niya bilang padre de pamilya sa bahay niyo? Kung hindi naman po siya nagbibigay sa inyo ng pagkain at saka pambaon sa kanyang mga anak, Bibigay. mas Magbibigay siya. mabutihin mo pang hindi na siya bumalik. Magbibigay po siya ng baon. Opo. Kaya nga lang, titipirin pa. 10-10 lang. Ang sabi Opo. ko, sige, kaya nila naman mag-10-10 ng baon. Pero pag hapon, huwag mo rin titipirin. Opo. Kasi kagaya niya, sila lang ang naiiwan dito. Hindi natin alam kung kumakain yan mga yan. Opo. Sabi ko ang ganun. Nung last time na nandun kayo sa trabaho ata, anong oras na, hindi pa sa bagay, nung pagkapunta ko dito, wala kang bigas kayo eh. So, baka hapon na o gabi na bago sila nakakain. So, ganun po pala ang asawa mo. Kaya mas ginusto mo na hindi na siya... Mas gusto ko nga po na ganun. Kasi kahit kami, nakakatipid kami. Opo. Maobliga pa yung baon nila. Kagaya po na binalik kong 500. Tapos, nagtanim siya. Sabi ko, si anak, Mika, ito, yung pera mo na yan, pagkasyahin mo yan ng hanggang 5 araw. Kasi, meron akong pera, kaya nga lang nakabudget sa atin. Opo. Tapos, sa baon pa ng mga ito na lang 2 magkano ang kinita mo, Mika? 200. Papagkasahin mo yun. Pagkasyahin niya na. Anong grade mo na ngayon, Mika? Grade 3. So, na-late po siya sa pag-aaral, mga kabayan. Dahil yun nga, yung palipat-lipat din po sila ate.
So, kaya hindi po naging patuloy-tuloy sa pag-aaral. Pero siya ngayon, nag-aaral ng grade 3. Pero ikaw, pag nakagraduate ikaw ng grade 6, pwede ka mag-ALS. Ilang taon ka ngayon? 11. So, ngayon nga, pwede ka na o kaya mag-grade ka ng 12. O pwede ka na nga mag-ALS para mag-jump. Pwede yun. Basta marunong ka magsulat, magbasa. Yun yung halaga doon. Ha? Para hindi ka mahuli, hindi ka malate. Para tuloy-tuloy mo yun. At saka yung isipin mo lagi na yung pag-aaral ay may mararating. Laging mangarap sa buhay na ganito yung bahay namin ngayon. Gusto ko makapag-aral para maiahon ko sa kakahirapan yung mga magulang ko. Lagi mong isipin yun. Kasi sa panahon ngayon, hindi ka makakahanap ng magandang trabaho kapag hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, pag wala kang diploma. So ako naman, kayo, ate, naniniwala kayo dun sa kasabihan na ano ang mas mahalaga, diskarte o diploma? Diploma. Diploma, di ba? Ang diskarte kasi, kailangan pa rin ang diploma. Yun. Sino yung paliwanag ang alam mo doon? So, para sa akin, mahalaga din isa sa mahalaga talaga ay diploma. Kasi, kung meron ka ng diploma, meron ka pang diskarte, mas maganda yun. Pero kung diskarte lang, paano pag nawala kung opportunity kung saan yung gagawin mo, hindi ka naman makapagharap ng magandang trabaho kung wala kang diploma. So yung diskarte, nagagawa lang yan sa mga negosyante. Pero kung halimbawa wala kang lakas ng loob para mag-negosyo o anumang dapat gawin para maging maayos sa buhay, ay kawawa ka pag wala kang diploma. Kailangan talaga ng diploma. Ikaw, aral na mabuti. Kaya sana sabi ko nga sa kanila na kahit tayo mahirap ngayon, naghihirap tayo, huwag tayong susuko, laban lang. Makakapagtapos din kayo kahit ganitong buhay natin. Huwag kang makontento sa gantong buhay lang. Kasi kung ano yung naranasan nyo, naranasan ko rin yan namin ng Pugong Biyahero Team. Naranasan yan. Kaya relate kami sa mga tinutulungan namin. Kilala niyo si Pugong Biyahero? Kilala ni nanay yan. Si Sir Paul. Kilala ni Sir Paul. Namika. Ngayon naman, nandito naman ako para kahit paano makapagdala sa inyo ng bigas monthly. Pangako sa inyo namin ni Sir. At saka kung mayroon man kayong sa school na mga bayaran na hindi nyo, sabi kayo sa akin, mag-chat kayo sa akin. May mga bayarin nga po sila, di po namin nababayaran. Magkano po yung... meron silang 300 for 1 year. 1 year. Tapos may Red Cross. Magkano yung sa Red Cross na... 100. Tapos meron meron pa siya yung sa may, dito sa may project. Project pa. Basta 200 po. Lahat po sila ganun. Ano yun sa akin para mga katulad nung kay Kispe, nabigyan ko siya ng kailangan niya. Huwag kayong mahiya maglapit sa akin. Kasi ito rin po sa 19 netong February. Meron po silang pictorial graduation. Bayarin pa rin po. Bayaran yun. May 300 pa rin pong babayaran. Ganun nga po. Kaya nga po yun. I-lista nyo tapos i-send nyo sa akin kung magkano. Para hindi niya isipin yung bayaran. Kasi magkano lang naman, every year lang naman yan . Ano po ba yung nyo sa... Ang ring, yung Facebook ko. Kasi pag sa Facebook page ko mismo, Master Ring, kasi restricted pa siya ngayon, may time na hindi ka makapag-message sa akin. Kaya doon kayo mag-direct sa aking Facebook, Ring. Kung may man, mag-message kayo sa akin. Basta part ng school sa pag-aaral ng mga anak nyo. Huwag kayo mahiya lumapit sa akin kasi kung ano man yung matutulong ko sa inyo, kung mayroon man ako, tutulong ako sa inyo. Kung halimbawa ay wala, kaya tulungan nyo ako magdasal na lumakas yung aking views sa YouTube, sa Facebook, para kung ano man yung kailangan nyo, matutulungan ko kayo.
dasal na sana tumaas yung views ni Master, nga. maging okay sa YouTube para matulungan yung kung ano yung kailangan. So yun din po yung lagi ko pinapagdasal mga kabayan na yun, number one po yun na marami po akong tinutulungan dito sa Luzon, sa Batangas na yung mga nag-aaral katulad po nila na yun, buti po ngayon nakapupunta po tayo sa Davao, kila Ninong, pinapunta po ako doon. So malaking salamat ko po talaga dahil isang malaking opportunity po yun na pinapunta niya ako doon. So ngayon po kahit papano ay nagiging okay po yung bis natin. Yun, kung ano po yung kanilang sa school sa pag-aaral ng mga bata, natutulungan ko po sila. Oh. Kasi kung dati po ay yung nangyari sa aking YouTube ay bumagsak, pag mayroon po silang kailangan, hindi ko po agad mabibigay sa kanila. Pero ngayon, medyo okay na tayo sa views natin sa YouTube. Pag kailangan po sila, ay mabibigyan na po natin sila ng tulong mga kabayan. Kaya hinihiling ko rin po sa aking mga viewers sa YouTube at saka sa Facebook ay sana po mga kabayan, huwag po kayo magsawang manood sa aking YouTube. Patuloy po kayo magsuporta dahil marami po akong tinutulungan po talaga ng pamilya po dito sa Luzon. Katulad po nila, isa po sa aking mga tinutulungan dito. Ha? Te, laban lang. Kung manood ang asawa mo, anong gusto mo sabihin sa asawa mo? Sabi ko, masasabi ko lang sa kanya, kung kami babalikan pa, Ano po? ay wala na problema sa akin yun. Kung babalik Tatanggapin pa mo ba siya kung siya ay babalik? tatanggapin ko po, gawa po ng mga anak niya. Pero kung hindi naman natin siya babalik, di okay lang din po sa akin. Kaya ko naman din po mag-isa kahit wala. Kahit wala. Kaya ng iyong mga anak. Ikaw, Mika, aray ka mabuti, ha? Ha? Gawin mong inspirasyon yung buhay na meron kayo ngayon, ha? Para makapagtapos, ha? Huwag tama rin sa pag-aaral, ha? Kasi malayo kayo sa akin, hindi ko kayo natitingnan kung kayo ba ay araw-araw na pasok. Basta wala mong halaga na basta makapasa, okay na. Anay, ha? Pasensya na at naabala ko kayo. Okay lang po kasi kauwi lang din namin galing, Galing po ako din sa inyo. Dinaanan ko na rin kayo. Wala nga po. So, binalikan ko rin po din sila ngayong hapon mga kabayan. Ayan. So, yan po mga kabayan. Ito po ang kanilang bahay. So, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong po sa kanila, ayan. So, message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po. Kung hindi nyo po kung ma-message mga kabayan sa aking Facebook page na Mastering Ring dahil marami pong gustong magpaabot po ng tulong sa ating mga tinulungan, ay message po ang aking mismong Facebook Ring at sa Facebook page ng aking asawa, Jessa De Rosario, at kay Gestor, Joy and Gestor Vlog. So pwede po kayo mag-message dyan, ilagay ko na lang po sa screen kung gusto niyo po magpaabot ng tulong sa pamilya po nila Maika at any amount po para matulungan po natin sila. Ay malaking tulong po yung mga kabayan. At siyempre po, pasalamatan ko po yung ating sponsor, kay Sir, ating Anonymous na nandyan po palagi, nakasuporta sa atin. At siyempre kay Tito Dads, sa ating kaibigan. Daghang salamat din sa imo, Sir, sa pagtabang po sa atong mga kabayan. Si Tito Dads, Ilonggo yan, taga Negros. Isa sa kaibigan ko na tumutulong din. At kay Mama Maria po, maraming salamat po. At kay Cyril Ral ng Pinas. At sa lahat po natin manunod. Ayan po mga kabayan, dito na po ang aking vlog. God bless po at magandang hapon po sa inyo lahat.